Luis Abante nagmamakaawa na sa Senate Impeachment Court na huwag tuluyang i-dismiss ang impeachment dahil iiyak umano ang taong bayan. Motion for reconsideration ng Kamara hindi na dapat pag-aralan pa ng Korte Suprema dahil unanimous na nga ang naging pasya. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tila hindi na nga mapakali pa ang mga kongresista dahil nababatid at nararamdaman na nila ang napipintong pagbura ng impeachment laban kay VP Sara. Kaya naman lumuhod ang mga ito sa harap ni Senate President Chis Escudero sa hiling na hintayin ang pasya ng Korte Suprema upang pansamantalang mapigil nila ang magiging move ng Senado. Malinaw at matapang ang naging pahayag ni Speaker Romualdez. The House will not bow in silence. Ang Kamara ay naghain ng motion for reconsideration hindi upang makipagbanggaan sa Korte Suprema, kundi upang ipaglaban ang malinaw na kapangyarihang iginawad ng konstitusyon sa House of Representatives, ang eksklusibong kapangyarihan na magpasimula ng impeachment proceedings. Ang ruling ng Korte ay sa pananaw ng Kamara nakabatay sa maling factual findings at retroactive procedural standards na hindi naaayon sa saligang batas. Wala sa alinmang probisyon ang nagsasabing kailangan munang marinig ang respondent bago i-transmit ang complaint sa Senado, isang prinsipyo na consistent sa mga nakaraang impeachment proceedings. Gaya ng sinabi ni Speaker Romualdez, to insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. Patuloy ang panawagan ng Kamara sa Senado. Bigyan ng pagkakataon ng accountability, bigyan ng pagkakataon ang mamamayan. Ang mandato ng saligang batas, try and decide forthwith, hindi dismiss forthwith. Sa pagbabalik ng Quadcom, sa pagbubukas ng budget process at sa paninindigang ipaglaban ang constitutional mandate ng Kamara, isang malinaw na mensahe ang ipinapadala ng House of Representatives. Hindi kami mananahimik, hindi kami tatalikod, at hindi kami matitinag. Nananatili kaming tapat sa mandato ng saligang batas, sa interes ng taong bayan, at sa panawagang itaguyod ang katotohanan sa bawat antas ng pamahalaan. Maraming salamat po at ready na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Thank you, Attorney Princess. To start off, may we call on Bibian Gulia from ABS-CBN for her questions. Good morning. Inaasahan po na tatalakayin ng Senado mamaya ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura dito sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang reaction ninyo doon at ano po ang way forward ng House kung i-dismiss po ng Senate itong Articles of Impeachment in compliance with the SC ruling? Well, patuloy pa rin naman po yung panawagan ng House of Representatives na ang mandato po ng saligang batas sa impeachment proceedings sa House of Representatives ay nagawa na. Nasa Senado na po ang bola. Ang mandato po sa Senado ay to try and decide. Ang pananaw pa rin po ng House of Representatives, hindi pa final yung desisyon sa Supreme Court. Kaya nga po, at the very least, sana hintayin yung final disposition ng Supreme Court doon sa na-file na motion for reconsideration bago magkaroon ng desisyon tungkol sa anong mangyayari doon sa impeachment proceedings. Kung hindi po antayin at ibasura po ng Senate itong Articles of Impeachment, ibig sabihin po ba nito Articles of Impeachment at kailangan na lang mag-antay ng mag-lapse yung 1-year ban bago po magkaroon ng possibility for the filing of another impeachment complaint? We are still hopeful that the Senate will continue on to perform their duties under the Constitution. I do not want to speculate on how the Senate will decide later. We will all be waiting, not just the House of Representatives, not just you, the media, but the whole country. So until such time,
we will reserve muna siguro our opinions on something that we can merely speculate at this time. Thank you, Bibian. Next is Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, ma'am. Connected po sa tanong ni Vivian. Ano po ba yung legal implications and complications if the Senate does indeed dismiss the articles of impeachment later? Kasi hindi pa nga final yung decision ng Supreme Court eh. Para sa amin, hindi pa rin naman dapat itigil yung pwedeng yung trabaho na binigay ng konstitusyon sa amin sa House of Representatives at sa Senado. Kaya mas mainam na hintayin natin yung magiging desisyon ng Supreme Court doon sa motion for reconsideration. Ma'am, may steps po bang gagawin ng House kung, yun nga, i-dismiss later while the MR of the House is pending before the SC? May concrete steps po bang gagawin ng House? Hindi ko pa siya madidiscuss ngayon. I think best na yung panel of prosecutors or the other members ang makakapag-discuss niyan, especially ito ay inaabangan pa lang natin. Thank you po. Thank you, Tina. Rosalie Cas from UNTV. Good morning po, Attorney. Kahapon po ni-reiterate po ng Supreme Court yung impeachment ruling nito na immediately executory. Magiging factor ba yun sa gagawing desisyon ng Senate mamaya on the impeachment case? Hindi ko alam kung paano i-appreciate ng Senado yung naging statement ng Supreme Court. But as a lawyer, ang basihan ko lang din kasi kung final na yung desisyon ng Supreme Court ay yung rules of court din na sinusunod naman ng mga korte natin. When does a decision become final and executory? Sa pagkakaalala ko, under the rules of court, a decision becomes final after matapos yung period to file the motion for reconsideration, which is 15 days from the receipt of the decision. Kung walang motion na na-file. Pag may motion na na-file, it is magiging final siya pag yung final disposition ng court dun sa motion for reconsideration. Pag naging final na yung decision, dun pa lang din siya din nagiging executory. Pag na-enter na ng clerk of court ang entry of judgment dun sa huling desisyon ng korte. So following the rules of court, ang aking pananaw ay hindi pa final and executory yung decision. Again, we respect the Supreme Court. Narinig ko at nabasa ko din yung statement. Pero kung pagbabasihan ko yung rules of court natin, alam ko matagal na akong hindi practice as a litigation lawyer, pero yun yung pagkakaalala ko dun sa rules. Balik lang po ako dun sa if ever nga po na i-dismiss na mamaya ng Senate yun pong impeachment case through voting at kung maglalabas na rin po ng final decision ng SC declaring the impeachment, the articles of impeachment unconstitutional, ano pong implication nun dun sa ipinaglaban ng House na pagkamit ng accountability from the Vice President amidst the allegations against her? Pag nangyari po lahat yan, matatapos yung impeachment proceedings at ang matatalo naman dito hindi ang House of Representatives kundi yung taong bayan of which nire-representa ng mga miyembro ng Kamara na nag-aabang doon sa trial for accountability and transparency. Kung ano yung mangyayari after, hindi ko na masasagot pa yan. It's up to the House of Representatives on what the next actions will be. Pero is the House of Representatives now willing to wait for another year to file another impeachment complaint or mag-transmit ng articles of impeachment sa Senate? I cannot answer that as of yet. Ma'am, Marian from TV5. Kung
regarding dun po sa, sundutin ko lang po yung sinabi ni Ate, yung kay question ni Ate regarding sa reiteration po ng Supreme Court na yung impeachment decision immediately executory. Sinabi niyo po na base nga po dun sa nakagawian na and yun yung rules, dapat magiging final lang siya kung may final disposition ng court sa MR. Pag naging final yung decision, dun pa lang magiging executory. So, bakit po kaya nag-issue ng ganito yung Supreme Hindi Court? ko po masasagutin, sa kanila po nang galing. And in fact, napakarami na rin na, may mga ibang instances din naman ang Supreme Court where nakailang motion for reconsideration doon sa kanilang mga naging decisions before, no. Hindi ko masasagot kung bakit yun na naging declarations nila. Ang kaya ko lang masagot yung ayon doon sa prevailing rules na naaalala ko. What's your comment po? Meron din daw po senator nagsabi na almost 20 na yung papaboran daw po na mag-side na nga dito sa initial decision po na SC. Ang impeachment proceedings, ang pagdidesisyon dito ay hindi lang ayon sa politika o personalidad. Ito ay tungkol sa accountability at sa taong bayan. So, we respect the individual positions of the members of the Senate, but the House would maintain its position na dapat matuloy ang impeachment trial. Elaborate yung inyo pong damit ngayon. Eto, well, I think, sabi nga, di ba, dun sa motion for reconsideration, when it is clear and unambiguous, no added explanation is needed. Forthwith. Try and decide forthwith. Thank you, Rose. Next is Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Attorney Princess. I-relate ko lang po din sa impeachment kasi sa gitna ng mainit na issue sa impeachment ngayon, may lumabas na survey mula sa Okta Research. Ang dalawa po yung sinurvey nila sa Senate and sa House. On trust and performance ratings, ang nakuha ng Senate bumaba po, 49% and 47%. Samantalang sa House naman ay tumaas, 57% and 55% yung trust and performance ratings nga. Ano po masasabi nyo dito, Attorney? And maire-relate po kaya ito sa ongoing impeachment issue? Siyempre, unang-una, nagpapasalamat kami sa taong bayan na nakita yung ginagawa ng House of Representatives para sa ating mamamayan. I think, among others, madaming mga naging issues naman na tinakal ang House of Representatives, mga investigative hearings na ginawa ang House, ang impeachment, pati yung mga pagsagot sa mga issues na kinakailangang matugunan dito sa ating bansa. At pinaka-importante, I think, nakita din kasi yung pagkakaisa ng mga miyembro ng House of Representatives, of course, through the leadership of Speaker Martin Romualdez. I think all of that combined contributed to the high trust ratings according sa survey. And naging consistent naman ang House from the 19th Congress being one of the most productive Congresses that we've had. And we can see with the leadership of Speaker Martin, patuloy naman ang kanyang pamumuno, yung kanyang ginawang consensus building sa mga House leaders and party leaders. At nakikita natin na even with the new roster of House leaders in the 20th Congress, we can see that we are looking forward to a more productive 20th Congress compared sa 19th Congress. And we're hoping na magiging consistent we are looking forward na magiging consistent ang House dun sa trabaho na sinimulan at papag-igtingin pa, papagandahin pa para makita din talaga ng taong bayan na ang House of Representatives ay totoong House of the People.